Good morning sa inyo mga par. Di bale ito. Motor ko naman yung aking gagawin at isi-share ko sa inyo. Ang gagawin ko dito nga pala ay nilinisin ko yung aking brake master. Yung preno ko kasi ay medyo maganit na. Ganito ang gagawin natin. Lilinisin natin itong ating brakes. Kasi itong motor ko nasa 5 taon na rin na hindi nagagalaw ito kasi hindi naman siya nagka-problema. Pero ngayon kasi medyo nararamdaman ko ng maganit na. Itong ang kanyang screw, ang hirap na tanggalin. Kaya gagawin nyo dito, pag ganyan, yan, pupukpukin nyo lang ng dahan-dahan yung screw nyo, ay yung pilip nyo habang iniikot nyo siya. Nang sa ganon, hindi nyo magpilog. Pero huwag naman sobrang lakas, baka mapasag naman yung takip. Ayan, nararamdaman na pala itong mga master, yung brakes nyo, pagka kailangan nyo lang linisin or kailangan nyo na rin i-maintenance kasi kasama naman talaga sa maintenance ng motor ang paglilinis ng brakes. Di bali kasi ito maganit na tapos mahina na kumapit at medyo may katigasan ng brake. Tanggalin niyo pagkatanggal niyo ng bakal na yun. Yung takip niya na alloy. Ito naman sa plastic tapos may guma yan. Ayan. Pag lilinisin niyo ito mga master, tanggalin niyo lang po muna yung brake fluid niya. Ayan, tanggal ko na. Tapos ang ginagamit ko naman po sa paglilinis ito, bulak. Kasi po ang bulak ay mas mabilis kapitan ng mga latak at saka ng mga dumi-dumi. Kaya pag pinaikot-ikot nyo po yun sa loob, talagang kakapit yung dumi dyan. Sasama po sa bulak yan. Makikita nyo po yung resulta dyan kung gaano kalinis. Wala po akong ginamit na panlinis na kung ano dyan, basta bulak lang po, pinaikot-ikot ko lang sa loob. Kasi yung mga tutong-tutong po, kahit kitkitin nyo na lang po ng inyong flat screw. Kasi sa ibabaw. Kasi pag hindi nyo po tinanggal yan, pag tinakpan nyo na yan, bubukol yung takip, ay magkakaroon po ng singaw yan. Malaki po yung possibiliting tumagas yung inyong brake fluid. Ngayon, pag tumagas po yung brake fluid, papatak po yan sa inyong mga flarings, masisira po yung mga pintura ng flarings nyo. Pag tinanggal nyo po yung bulak, kakapit talaga yung dumi. Pagkatanggal nyo na, pagkalinis naman na, tingnan nyo naman po yung resulta nyan. Di ba? Wala akong ginamit panlinis niya na. Bulak lang talaga. Ito naman tatanggalin natin yung kanyang bolts, yung sa lever bolts. Para matanggal na natin yung brake lever at sa ganun, makuha na natin yung kanyang brake valve niya dyan, yung repair kit. Ayan. 10mm lang po yan, back wrench. Pihit lang pag ganun, pag ganun. Baba naman pabaliktad. Balik dito sa ilalim. Tanggal nyo nung nato, ito nang ibabaw. Malambot lang yan. 5 years na rin kasi ito, kaya kailangan natin linisin. Nagpaparamdam na rin na mahina siya kumapit. Tapos maganit pa. Kung tatanggal niya ako, diba? Tanggal na. Pag natanggal ng guma niyan, sundutin nyo lang ng ano dyan, ng flat screw. Hindi ko na kasi may papakita sa inyo kung paano ko tatanggal ito kasi walang tagahawak ng camera. Tanggal ko na. Tingnan nyo naman po kung gaano kadumi. Kaya yan yung nagiging problema. Kaya siya maganit. Baga kinain na ng kalawang. Yung parang corrosion, asin-asin. Dahil po yun sa mga natuto yung brake fluid. Tumagas na kasi siguro ito na hindi ko lang napansin. Ito yung gagamitin ko. Pamalit ko ng repair kit Inmax brand. Kasukat lang po yan, pares lang sila yan. Pwede po ito sa MIUI, Mio Soul I, tapos Mio Sporty, MXI. Pasok po yan kasi nakapagkabit na po ako yan sa mga ganong motor. Tapos kailangan nyo po ito circlip plier para tanggalin yung kanyang circlip. Yung circlip niya po, may dalawang butas yun doon. Doon nyo lang po sisuksok yan. Tapos pipisilin nyo po para matanggal siya. Pagkatanggal ko po, ito na po yung bumunga doon. Napakadumi. Grabe, tumulo siya. Ito naman yung aking repair kit. Grabe, kinain na talaga. Naputol pa itong kanyang kanyang circlip, sobrang kalawang. Putol. Bilog po kasi yan mga master.
Opo, Inmax front. Yan po yung kakabit ko. Ayan, napakadumi oh. Kailangan linisin nyo rin po ng maigi yan. Gagamitin ko dyan, siyempre bulak pa rin. Oh. Magkano lang naman bulak? 10 piso lang po. At saka hindi nyo lang naman isang gamitan yun, maraming piso nyo gagamitin yun. Kasi basahan po, mahirap isuksok yan sa loob-loob na yan eh. Eh pag bulak, eh talagang mas maganda kasi bukod sa madali na siyang kapitan ng mga dumi, eh masusuksok nyo sa kaloob-looban. Basta make sure nyo lang po na walang may iwan sa loob. Matatanggal nyo lahat. Kasi pag may maiwan yan sa loob, tapos na ibalik nyo na yung inyong repair kit, nako, lalo magkakandalit-chilit yung preno nyo. Kaya kailangan sure ball. Kung kakailanganin po ganito, gawin nyo po. Yung inyong circuit plier, ipitan nyo ng bulak o isuksok nyo sa loob, tsaka nyo ikot-ikotin. Mas madaling matatanggal. Tapos yung mga medyo may mga tira pang kalakalawang dyan at saka yung tira-tirang tawag dito, tira-tirang corrosion, asin, kudkudin nyo na lang nung flat screw nyo. Dahan-dahan lang, baka naman matukap yun. Ayan, kudkutin nyo lang para pag binalik nyo ng inyong repair kit, eh hindi na talaga sasabit yung kanyang guma, hindi masisira agad-agad. Yung mga basic lang. Ito yung parehas lang yan mga boss. Magkasing laki, magkasing haba. Diba lang yung design ng isa, ng pang Nmax. Sa spring lang po ito mga master nagkatalo. Yung spring nung bago, yung pang Nmax, maiksi. Ayan. Yung kaya gagamitin ko po yung luma kong spring kasi okay pa naman yung luma kong spring. Lilinisin ko lang siya. Kasi pag mas mahaba po yung spring, mas maganda po yung bounce ng inyong brake lever. Eh tinan nyo naman po, grabe. Talagang kinain na ng kalawang. Asin-asin. Ito yung bago. Kintab. Pagkakabit niyan mga boss, ito, lagay nyo po muna ng grasa. Yung kanyang pinakabalbula. Ayan. Para pag binalik nyo siya, mas smooth siya, may pasok. Pagpasok niya, madali lang naman. Dahan-dahan nyo lang. Dahan-dahan lang. Para hindi siya bumaliktad. Diba? Tapos pagkalagay nyo na, lagay nyo na yung washer. Ayan, una yung washer. Washer ang una, sunod yung circlip na. Ito yung itsura ng circlip pag hindi putol. Kailangan nyo po ng circlip plier ulit sa pagkakabit niyan. Ayan, mas maganda po niyan pag tutulak nyo ng flat screw sa kabila para may katimbang yung circlip plier. Kabit ko muna. Ito na. Nakabit ko na kasi wala tagawak ng camera eh. Binadjik ko na lang. Ang ganda na ng bounce yan. Tapos kakabit nyo na rin itong goma. Pinaka-oil seal niya yan, takip niya. Para kung sakaling hindi mapasukan ng tubig at saka sakali naman hindi katagas yung kanyang oil seal, yung kanyang brake fluid. Hindi ko na mapakita yung maayos eh. Tutulak na lang naman yan eh. Madali lang ikabit yan ganun lang diba? Tapos yung sa loob para sumiksik siya, mag-lock siya. Gamitan nyo lang ng flat screw. Tulak nyo rin lang yung loop dahan-dahanin nyo lang po mga boss kasi baka matusok nyo naman yung kanyang pinakabano. Mabutas naman po yan. Dahan-dahan lang. Tapos kabit nyo na ulit yung brake lever. Kung paano nyo tinanggal, ganun nyo lang ibabalik. Diba? Basic na basic lang to. Kayang-kaya nyo rin po ito. Tapos lagay nyo na rin po yung nut. Huwag nyo makakalimutan. Yan ang ganda ng balik niya pag yung spring mo mahaba. Kaya pwede natin itong i-bleed.
Lalagay niyo po muna itong kanyang metal plate dito sa loob mga boss para sakali mag-bleed na po kayo at magtigayin niyo yung preno niyo, hindi tatalsik yung yung kanyang brake fluid. Yan. Napaka-importante din po niyan. Ayan, pwede natin siyang salinan ng brake fluid. Ayan. Ang gamit ko nga palang brake fluid mga boss ay DOT3. Tapos wag niyo po muna siyang tatakpan mga boss yung inyong brake master. Ang gagawin niyo po muna, bubuksan niyo yung sa caliper niya yung bleeder. Kagalanganin niyo po dyan 8mm na back wrench. Ayan, 8mm po. Pihit lang ulit. Pihit po nito, pagkatanggal nyo ng goma, ayan, tanggalin nyo muna yung takip nya. Ang pihit po nyan pataas. Ayan, medyo may katigasan to kasi isipin mo naman 5 years. Pero sa 5 years na hindi nagka-problema yun. Ayan, tapos tatagas po yan, pabayaan nyo lang po siyang tumulo para matanggal nyo po yung mga lumang brake fluid kasi medyo malabo na po yan Ayan, luwagan nyo lang po, yung saktong luwag lang po, wag naman yung matatanggal na. Yung pag nakita nyo umaagos na yan, paubos nyo lang yung lumang brake fluid tapos salinan nyo ulit yung ibabaw. Huwag nyo pauubusan para pag natanggal nyo na po yung hangin kasi yung yan, Ayan o, konti na siya. Kasi may hangin po yan sa loob yung hose niya at saka yung alip. Kailangan po matanggal niyo po yung hangin para hindi lulusot yung preno. Ayan po, bumubula po yan. Turo ko po sa inyo kung paano mapabalik kung mabilis ang preno. Ayan. Linisin nyo lang muna, pabula-bulain nyo lang, hayaan nyo lang muna. Ayan o, mahina pa yung pressure niya, kailangan malakas yan. Sirit talaga. Ayan, bumubula. Pag nakita nyo pong napansin nyo po na yung umaagos na brake fluid wala nang bula-bula, pure na brake fluid na po yung lumalabas, ibig sabihin po wala nang bula yung inyong caliper at wala na rin pong bula yung inyong hose. Pwede nyo na po siyang pabalikin yung preno. Tapos ang gagawin nyo lang po, sasalinan nyo muna ulit itong ibabaw para hindi siya maubusan, kasi pag naubusan po yan magkakaroon ulit ng bula yan, magkakaroon ulit ng hangin yung loob yan. Ayan, kung nasalainan nyo na po, pisilin nyo lang po ulit na pag nakita nyo malakas na yung pressure nya, ayan, tsaka nyo na po siya nabula pa kasi ayan, kailangan tuloy-tuloy na yung pag-agos nya. Tapos pag pinisa nyo siya, kailangan malakas yung sirit talaga. Ayan o, bula-bula yun, malakas na, ibig sabihin pwede na natin pabalikin yung ating preno. Tapos pag sumirit ng gano'n, pabayaan nyo lang po muna ulit, pabula-bulain nyo muna ulit. Tapos pag nawala na yung bula ulit at pure na brake fluid ulit yung lumalabas, bigayin nyo po ulit ng bigla, gaya po nung gagawin ko. Yun, binigyan ko ng bigla, pinabigyan ko ng bigla sa akin kasama. Tapos huwag nyo po munang bibitawan yung inyong brake lever pag pinigyan nyo ng bigla, tapos isarado nyo sa baba. Ayan Tapos pag ganyan po, bitawan nyo na lang ng bigla sa taas. Yun, ganun lang po. Yan, may brakes na. Ayun na sa baga, diba? Hindi na siya naabot sa grip. Ganun lang po, kabilis magpapalit ng preno. May preno na, yung ganitong preno, sakto lang sa akin. Medyo may kalap. Hindi naman siya sobrang lambot, hindi naman sobrang tigas. Tapos paglalagay niyo po ng brake fluid, wag po yung punong-puno, i-level niyo lang po kasi pag punong-puno, tapos yung brake pad niyo po ay napudpud na, tapos magpapalit kayo ng brake pad, siyempre ilulubog po yung piston sa caliper. Malaki po yung posibilidad na umangat dyan yung brake fluid at tumagas po yan kasi mayroon po yung maliit na butas sa gilid. Ayan, takip nyo, lagay nyo lang po yung guma, yung plastic. Tapos ilagay nyo lang po ito, metal plate nya, yung metal na takip. Tapos pag i-screwhan nyo siya mga boss, yan, yung dalawang screw dito. Yan po, yung dalawang screw na yan po,
bago nyo po siya ibalik, lagyan nyo po ng grasa yung thread. Para nang sa ganon, sa susunod po na maglilinis kayo, eh, hindi na mag-stack up at hindi na siya ganun katigas tanggalin. Ayan, kasi yan po ay nagkakaroon din ng corrosion. Kinakalawang po yung thread niya. Ayan. Lagyan nyo lang po ng grasa. Huwag naman po yung sobrang dami. Sakto na. Ayan, sakto na sa akin itong bike na to. Diba? Bilis lang. Ganun lang mga boss. Oo. Konti lang na bleed ko kasi yung madumi. Tinanggal ko talaga siya. Linisin nyo lang yung inyong caliper na dapat hindi siya ma-stack ng ano, mababad, hindi siya mababad sa ano, sa tawag dito sa brake fluid, kasi ang brake fluid po mga boss, nakakatanggal po ng pintura talaga yan. Pag nababad siya, lulubo yung pintura nyo, tapos pag kinuskos nyo yun, tanggal. Dabis nito boss, ganitong gawin nyo. Ayan, banlawan nyo po ng tubig. Yan, para matanggal po yung kanyang mga brake fluid tsaka yung mga parts na natapunan ng ano, mga parts na natapunan ng brake fluid, sabuhin nyo po ng tubig para nung sa ganon hindi siya masira. Yun lang boss, yun lang po mga boss. Eh, sana po mayroon kayong kaunting natutunan sa aking shiner sa paglilinis po ng ating mga preno. Mas maganda ang preno at mas malakas lang sa ganon ay safety po tayo sa daan. Hindi tayo maka-aksidente at hindi rin po tayo makaka-aksidente. Ayan mga boss, salamat po.